Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga lumang alamat, kababalaghan, at katutubong paniniwala ng mga Pilipino. Bagamat ito ay isang kathang-isip na salaysay, may mga bahagi itong maaaring maglaman ng nakakagulat o nakakatakot na eksena. Hindi ito angkop para sa mga batang manonood o mambabasa. Ang intensyon ng kwentong ito ay magbigay aliw, takot, at muling buhayin ang kulturang alamat sa panahong modernong ito. Viewer discretion is advised. Taong 1971. Buwan ng Hunyo. Sa paanan ng Bulkang Pinatubo, may isang liblib na baryo sa Zambales na tinatawag na Sitio Banahaw. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito, paligid ay puro pun, tahimik ang gabi, at tanging alingawngaw ng mga kuliglig at huni ng ibon ang maririnig sa dapit hapon. Isa sa mga pinakamatandang naninirahan dito ay si Lola Manda, isang albularya na sinasabing may tining ng kalikasan, nakaririnig ng mga mensahe mula sa mga espiritu ng lupa, hangin at apoy. Isang gabi, habang nagpapakulo siya ng halamang gamot, napansin niyang dumilim ng bigla ang kalangitan kahit katanghaliang tapat. Umalinggaw ang isang malalim na ugong mula sa direksyon ng bulkan. Hindi ito tunog ng normal na pagyanig, ito ay tila buntong hininga ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Kasabay ng ingay, nakaramdam ng kakaibang ginaw ang mga tao sa baryo, kahit pa mainit ang panahon. Ang mga manok ay tila nagwawala, ang mga kalabaw ay ayaw nang pumasok sa sabsaban, at may mga alagang hayop na biglang nawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang bata ang nawala, ang 7 taong gulang na si John, apo ng kapitbahay ni Lola Manda. 4 na araw siyang hinanap ng mga tao. Pati ang mga sundalong nakatalaga sa evacuation camp ay tumulong na rin. Ngunit nang makita siya sa may gilid ng gubat, punit ang damit, puno ng putik ang katawan, at walang imik, parang may ibang katauhan na ang bata. Tahimik si John, hindi na tumutugon sa pangalan niya, at tanging isang linya lang ang paulit-ulit niyang binabanggit, nakatingin siya sa ilalim ng lupa. Pinilit ni Lola Manda na gamutin ang bata gamit ang mga halamang gamot, ngunit wala ni isa ang tumalab. Hanggang isang gabi, habang tulog si John sa banig, bigla itong tumayo at naglakad papunta sa gitna ng kalsada. Nakita siya ng tanod, nangingisay habang nakatingala sa buwan. Sa mga mata niya, may bakas ng itim, parang usok na bumabalot sa puti ng mga mata. Kinabukasan, muling dumilim ang langit. Yon ay may kasamang abo. Nagsimula na raw magbuga ang Bulkang Pinatubo. At kasabay ng pagputok nito, ay parang may gumigising na sinaunang sigaw mula sa kailaliman. Mula sa kanyang lumang bowl, kinuha ni Lola Manda ang isang lumang diary ng kanyang ama, isa ring albularyo noong panahon ng hapon. Nakasaad dito ang isang lihim, sa ilalim ng pinatubo, may lahing isinumpa. Mga nilalang na hindi tao, hindi hayop kumakain ng laman ng bata at dugo ng buntis. Itinali sila ng mga babaylan noong unang panahon. Ngunit kapag muling sumiklab ang bulkan, maaaring mabasag ang tanikala. Hindi naniwala ang karamihan. Pero ang mga matatanda, tahimik lang. Parang may alam silang hindi nila masabi. Makalipas ang ilang araw, isang buntis na babae mula sa kabilang baryo ang natagpuang patay. Walang sugat sa katawan, pero nawawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan, parang nawala ng walang bakas. Wala ring dugo. Malinis. Para bang kinain siya mula sa loob ng isang nilalang na marunong magtago. Lalong tumindi ang takot sa baryo. Ang mga tao ay hindi na lumalabas kapag gabi. Ang mga albularyo ay nagsimulang magsunog ng mga dahon ng saging at gumamit ng asin sa paligid ng bahay. At si Lola Manda, na ngayon ay tila mas nananahimik, ay nagsimulang gumawa ng isang uri ng panangga gamit ang buhok, buntot ng pusa, at pulang sinulid. Isang gabing walang buwan, habang natutulog ang mga tao, may narinig silang kaluskos sa bubong. Hindi ito pusa, hindi rin daga. Ito ay tila mabigat, parang isang taong gumagapang. Nang sumilip ang isa sa mga lalaki mula sa baryo, nakita niyang may maliit na mukha na nakasilip sa dulo ng bubong, maliit, maitim, at may mapupulang mata. Kinabukasan, ang pamilya ng nakakita ay hindi na muling lumabas ng bahay. At si Lola Manda ay lumapit sa tahanan ng mga De La Cruz, sila Andres, Maritz, at ang kanilang anak na 6 na taong gulang. May babala siya, may dumarating na dilim. Hindi lang abo ang dala ng bulkan. Maging handa kayo. At doon nagsimula ang pagbubunyag ng kasaysayan ng Sitio Banahaw na matagal nang tinatago ng lupa. 2 araw matapos ang kakaibang gabing may kaluskos sa bubong, nagising ang buong Sitio Banahaw sa balitang may bagong dating sa baryo.
Isang babae, maputla, mahaba ang buhok, nakaitim mula ulo hanggang paa. Wala siyang dalang gamit ni sapatos. Ang sabi ng mga batang nakakita, lumitaw lang raw ito mula sa masukal na parte ng gubat at diretsyo sa kapilya na matagal nang abandonado. Pinuntahan siya ng mga tanod at ilang matatanda, kasama si Kapitan Temyong. Maayos siyang sumagot, ako si Elena. Galing ako sa kabilang baryo, nasira ang bahay namin sa lindol. Wala na akong matutuluyan. Tahimik, malumanay, at may kakaibang ganda si Elena, pero may isang bagay sa kanyang presensya na hindi maipaliwanag. Lalo na ang kanyang mga mata, itim na itim, halos wala kang makitang puti. Sabi ni Aling Rosa, parang kailaliman ng balon ang tingin niya, anak. Inalok siya ni Kapitan na manirahan muna sa bakanteng kubo malapit sa ilog. Pumayag si Elena, ngunit sinabing ayaw raw niya ng bisita sa gabi. Gusto raw niyang mapag-isa kapag lumulubog na ang araw. Mas payapa ang gabi kung walang ingay, anya. Kinagabihan, nakita ng ilang kabataan na may umiilaw sa loob ng kubo ni Elena, kulay bughaw, hindi dilaw gaya ng normal na ilawan. At may umaalingasaw na amoy mula roon, hindi masangsang, ngunit parang nasusunog na damo o balahibo ng hayop. Muli may nawala. Isang baboy sa bahay ni Mang Cardo. Natagpuan sa likod ng bahay kinabukasan, wala nang laman ang loob. Ang balat ay buo, pero ang lamang loob ay parang hinigop palabas ng isang bagay na walang iniwang sugat. Nagtipon ang mga matatanda sa bahay ni Kapitan. Dito nagsimulang magsalita si Lola Manda, hindi ito normal. May dala ang babaeng iyon. Pero si Kapitan ay hindi naniniwala. Ayon sa kanya, baka aksidente lang, o hayop ang may gawa. Wala raw ebidensya laban kay Elena. Hindi rin daw siya lumalabas ng gabi, ayon sa mga tanod. Ngunit sa loob ng bahay ni Elena, ay may sikretong hindi alam ng mga taga-baryo. Sa ilalim ng sahig may hukay. Malalim. May buto, balahibo, at palatandaan ng ritual, mga dahong may dugo, mga piraso ng damit pangbata, at larawan ng mga buntis na babae. Sa kabilang dako, si Marites, ang buntis na asawa ni Andres, ay nagsimulang makaramdam ng biglaang pagkahilo gabi-gabi. Sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, lagi siyang nananaginip ng parehong pangitain, may matandang babae na umiiyak habang may buitre na umaaligid sa ibabaw ng kubo. Sa panaginip ang buitre ay nagiging babae. At ang mukha ng babae ay si Elena. Hindi niya ito sinabi agad kay Andres. Ayaw niyang isipin nitong paranoia lang iyon. Ngunit isang gabi, nakita ni Andres na may aninong dumaan sa bintana, mabilis, halos hindi mo makitang gumalaw. May tunog ng kuko na humagod sa yero. At sa labas, walang ibang naroon maliban sa itim na pusa ni Elena na palaging nasa ilalim ng kanyang kubo. Kinabukasan, pumunta si Andres kay Lola Manda. Ikinuwento niya ang lahat, ang panaginip ni Maritz, ang anino, ang tunog, ang kakaibang presensya ni Elena. Tahimik lang si Lola Manda habang pinapakinggan siya, pero pagkatapos ay may sinabi siyang nagpalamig sa kanyang dugo, ang babae sa panaginip ng buntis ay di babae. Isa siyang nilalang na pinalayas noon, ngunit kung totoo ang hinala ko, bumalik siya sa katawan ng iba, isang daluyan. Bumalik si Andres sa bahay na naguguluhan at may takot. Pinayuhan niya si Maritz na huwag na munang lumabas, at nagsabit siya ng mga pananggalang sa kanilang pinto, bawang, asin, pulang sinulid. Ngunit nang sumunod na gabi, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Luhaan. Humihingi ng tulong. Ang kanyang anak raw, isang 10 taong gulang na babae, ay nawawala simula pa kaninang hapon. Huling nakita ito malapit sa ilog kung saan naroroon ang kubo ni Elena. Agad silang nagsama-sama para maghanap. Pumunta sila sa kubo ng babae, ngunit wala na roon si Elena. Bukas ang pinto. Sa loob, may mga sulat sa sinaunang baybayin na hindi maipaliwanag ni Kapitan. Ang amoy ng paso ng palay ay naagnas at may dugo sa paanan ng altar. Sa ilalim ng banig, may isang lumang anting-anting, singsing na may mata ng pusa. Ayon kay Lola Manda, iyon ay tanda ng pagbabagong anyo. Bigla ay may malakas na iyak na narinig mula sa ilog. Tumakbo sila roon at doon nila natagpuan ang nawawalang bata. Buhay siya. Ngunit umiiyak ng todo habang nakayakap sa kanyang tiyan. Nang tanungin kung anong nangyari, ito lang ang nasabi, pinaglaruan niya ako. Sinabi niyang gutom siya. Sabi niya ako raw ang susunod. Hindi na muling nakita si Elena kinabukasan. Ngunit ang takot ay naiwan sa mga tao.
At si Marites ay nagsimulang madalas managinip ng boses na pabulong mula sa ilalim ng lupa. Simula nang mawala si Elena, akala ng ilan sa Sitio Banahaw ay tapos na ang lagim. Ngunit para kay Maritz, ang buntis na asawa ni Andres, doon pa lamang nagsisimula ang bangungot. Gabi-gabi, lumalalim ang kanyang mga panaginip. Sa bawat pagtulog niya, nasa gitna siya ng kabubatan, nakayapak, habang dinudugo ang kanyang tiyan. Sa paligid, may mga bulong, mahihinang tinig ng mga batang umiiyak, at isang babaeng kumakanta ng awit na panghele na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng kanyang panaginip, palaging may isang itim na nilalang na dumarating mula sa dilim, unti-unting gumagapang papalapit sa kanyang sinapupunan. Isang araw, habang nasa silong siya ng bahay at naglalaba, biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Nahulog siya sa lupa, hawak ang tiyan at sumigaw sa sakit. Tumakbo si Andres at agad siyang binuhat paakyat. Nang tawagin si Aling Rosa para tumulong, may napansin ito sa damit ni Maritz, isang pulang marka, bilog, at tila kagat sa bandang puson. Hindi sugat, kundi parang paso. At nang tanungin si Marites kung saan galing yon, hindi niya alam. Hindi ko naramdaman, parang wala lang. Lumapit muli si Andres kay Lola Manda. Dito, ibinahagi na niya lahat, ang mga panaginip, ang marka, ang pakiramdam nilang may laging nakamasid tuwing gabi. Tahimik si Lola Manda habang binubuklat ang isang lumang aklat. Pinapakita niya ang mga sinaunang uri ng nilalang, tiktik, manananggal at aswang. Ngunit may isa siyang binuklat na hindi pamilyar sa karamihan, ang balayang. Isang uri ng nilalang na hindi umaalis ng katawan, kundi gumagamit ng espiritu para makapasok sa sinapupunan. Kadalasang babae, pinalalakas ng abo ng bulkan at gabi ng bagyo. Sila raw ay ina ng mga nilalang na isinumpa, at ang kanilang inaayunan ay nagiging daan ng kapanganakan ng bagong lahi ng kadiliman. Marites, wika ni Lola Manda, may gustong pumasok sa iyong sinapupunan. Hindi ka dapat matulog sa gabi ng sigwa. At iyon nga ang babala. Ayon sa ulat ng radyo, may paparating na malakas na bagyo. Malalakas na hangin, ulan, at paglipat ng abo mula sa pinatubo ang inaasahan. Nagdesisyon si Andres na bantayan si Maritz buong magdamag. Nagsabit siya ng bawang sa mga bintana, asin sa lahat ng sulok ng bahay, at inilabas ang lumang itak ng kanyang yumaong ama. Sa tabi ni Marites, naglagay sila ng bote ng banal na tubig, rosaryo, at sinindihang kandila. Pagpatak ng alas 11, dumilim ang buong sitio. Ang hangin ay tila humihiyaw, at ang bubong ay dumadagundong na para bang may mabigat na nilalang ang gumagapang. Sa labas, ang ilaw ng kuryente ay nagpa-fluctuate. Sa loob ng bahay ni na Andres, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin, mula sa bintana, may malamig na hangin na parang humahaplos sa liig ni Maritz. Biglang naputol ang kandila. Napundi ang ilaw. Tumayo si Andres at isinara ang bintana, ngunit mula sa labas, may narinig siyang paghuni ng isang malaking paniki. Hindi normal na paniki, kundi malaki, malalim, at may halong buntong hininga. Isang malakas na tunog ang nagmula sa bubong. Si Andres, kahit nanginginig, ay umakyat para silipin. May bakas ng malalaking kuko sa yero. At sa dulo ng bubong may makintab na bagay. Nang lapitan niya, iyon ay isang piraso ng balat, hindi hayop, kundi parang balat ng tao. Malamig. Basa ng dugo. Nang bumaba siya, nakita niya si Maritz na nakahawak sa tiyan. Umiiyak. May bumubulong sa tiyan ko. Andres, hindi ko alam kung anak natin ito. Agad siyang nilapitan ni Lola Manda na dumating kasama ang dalawang matandang lalaki, mga antingero mula sa kabilang baryo. Nagsagawa sila ng ritual ng pagsalungat, ginamitan ng buntot ng pagi, tuyot dahon ng bayabas, at tinupok ang sinumpang balat sa bubong. Habang ginagawa ang ritual, nagsimulang mangisay si Maritz. Nagsalita siya sa tinig na hindi kanya, malalim, lalaki, at nagngangalit. Ang sinapupunan ay sa akin. Kayo'y mga pipitsuging tagapagbantay. Hindi nyo kayang pigilan ang pagbabalik. Nagpatuloy ang dasal ni Lola Manda. Habang sinisigaw ang mga salitang lumang kapampangan, unti-unting nanghina ang hangin. Ang kulog ay lumayo. Ang ulan ay nabawasan. At sa wakas, ang katawan ni Marites ay tila binalot ng liwanag mula sa sindi ng anting-anting. Bumalik siya sa ulirat. Pagod. Nanginginig. Ngunit ligtas. Kinabukasan, sa gitna ng putik at abo, nakita sa ilog ang bangkay ng isang babae, maputla, duguan, at may marka sa liig na parang kinagat ng hayop. Sa kanyang bulsa, may singsing na may mata ng pusa.
Si Elena. O kung sino man siya ay muling bumalik. Ngunit ngayon wala ng espiritu. Tila panandalian silang ligtas. Ngunit habang pinupunasan ni Marites ang kanyang tiyan, may naramdaman siyang kakaibang pagtibok. Hindi normal. Hindi parang bata. Kundi parang kuko na kumakaskas sa loob. Simula nang mawala si Elena, akala ng ilan sa Sitio Banahaw ay tapos na ang lagim. Ngunit para kay Maritz, ang buntis na asawa ni Andres, doon pa lamang nagsisimula ang bangungot. Gabi-gabi, lumalalim ang kanyang mga panaginip. Sa bawat pagtulog niya, nasa gitna siya ng kabubatan, nakayapak, habang dinudugo ang kanyang tiyan. Sa paligid, may mga bulong, mahihinang tinig ng mga batang umiiyak, at isang babaeng kumakanta ng awit na panghele na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng kanyang panaginip, palaging may isang itim na nilalang na dumarating mula sa dilim, unti-unting gumagapang papalapit sa kanyang sinapupunan. Isang araw, habang nasa silong siya ng bahay at naglalaba, biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Nahulog siya sa lupa, hawak ang tiyan at sumigaw sa sakit. Tumakbo si Andres at agad siyang binuhat paakyat. Nang tawagin si Aling Rosa para tumulong, may napansin ito sa damit ni Maritz, isang pulang marka, bilog, at tila kagat sa bandang puson. Hindi sugat, kundi parang paso. At nang tanungin si Marites kung saan galing yon, hindi niya alam. Hindi ko naramdaman, parang wala lang. Lumapit muli si Andres kay Lola Manda. Dito, ibinahagi na niya lahat, ang mga panaginip, ang marka, ang pakiramdam nilang may laging nakamasid tuwing gabi. Tahimik si Lola Manda habang binubuklat ang isang lumang aklat. Pinapakita niya ang mga sinaunang uri ng nilalang, tiktik, manananggal, at aswang. Ngunit may isa siyang binuklat na hindi pamilyar sa karamihan, ang balayang. Isang uri ng nilalang na hindi umaalis ng katawan, kundi gumagamit ng espiritu para makapasok sa sinapupunan. Kadalasang babae, pinalalakas ng abo ng bulkan at gabi ng bagyo. Sila raw ay ina ng mga nilalang na isinumpa, at ang kanilang inaayunan ay nagiging daan ng kapanganakan ng bagong lahi ng kadiliman. Marites, wika ni Lola Manda, may gustong pumasok sa iyong sinapupunan. Hindi ka dapat matulog sa gabi ng sigwa. At iyon nga ang babala. Ayon sa ulat ng radyo, may paparating na malakas na bagyo. Malalakas na hangin, ulan, at paglipat ng abo mula sa Pinatubo ang inaasahan. Nagdesisyon si Andres na bantayan si Maritz buong magdamag. Nagsabit siya ng bawang sa mga bintana, asin sa lahat ng sulok ng bahay, at inilabas ang lumang itak ng kanyang yumaong ama. Sa tabi ni Marites, naglagay sila ng bote ng banal na tubig, rosaryo, at sinindihang kandila. Pagpatak ng alas 11, dumilim ang buong sitio. Ang hangin ay tila humihiyaw, at ang bubong ay dumadagundong na para bang may mabigat na nilalang ang gumagapang. Sa labas, ang ilaw ng kuryente ay nagpa-fluctuate. Sa loob ng bahay ni na Andres, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin, mula sa bintana, may malamig na hangin na parang humahaplos sa liig ni Maritz. Biglang naputol ang kandila. Napundi ang ilaw. Tumayo si Andres at isinara ang bintana, ngunit mula sa labas, may narinig siyang paghuni ng isang malaking paniki. Hindi normal na paniki, kundi malaki, malalim, at may halong buntong hininga. Isang malakas na tunog ang nagmula sa bubong. Si Andres, kahit nanginginig, ay umakyat para silipin. May bakas ng malalaking kuko sa yero. At sa dulo ng bubong may makintab na bagay. Nang lapitan niya, iyon ay isang piraso ng balat, hindi hayop, kundi parang balat ng tao. Malamig. Basa ng dugo. Nang bumaba siya, nakita niya si Maritz na nakahawak sa tiyan. Umiiyak. May bumubulong sa tiyan ko. Andres, hindi ko alam kung anak natin ito. Agad siyang nilapitan ni Lola Manda na dumating kasama ang dalawang matandang lalaki, mga antingero mula sa kabilang baryo. Nagsagawa sila ng ritual ng pagsalungat, ginamitan ng buntot ng pagi, tuyot dahon ng bayabas, at tinupok ang sinumpang balat sa bubong. Habang ginagawa ang ritual, nagsimulang mangisay si Maritz. Nagsalita siya sa tinig na hindi kanya, malalim, lalaki, at nagngangalit. Ang sinapupunan ay sa akin. Kayo'y mga pipitsuging tagapagbantay. Hindi nyo kayang pigilan ang pagbabalik. Nagpatuloy ang dasal ni Lola Manda. Habang sinisigaw ang mga salitang lumang kapampangan, unti-unting nanghina ang hangin. Ang kulog ay lumayo. Ang ulan ay nabawasan. At sa wakas, ang katawan ni Marites ay tila binalot ng liwanag mula sa sindi ng anting-anting. Bumalik siya sa ulirat. Pagod. Nanginginig.
Ngunit ligtas. Kinabukasan, sa gitna ng putik at abo, nakita sa ilog ang bangkay ng isang babae, maputla, duguan, at may marka sa leeg na parang kinagat ng hayop. Sa kanyang bulsa, may singsing na may mata ng pusa. Si Elena. O kung sino man siya ay muling bumalik. Ngunit ngayon wala ng espiritu. Tila panandalian silang ligtas. Ngunit habang pinupunasan ni Marites ang kanyang tiyan, may naramdaman siyang kakaibang pagtibok. Hindi normal. Hindi parang bata. Kundi parang kuko na kumakaskas sa loob. Sumapit ang ika-negatibo 15 ng Hunyo 1971. Ayon sa balita sa radyo, ito na raw ang pinakamatinding pagsabog ng bulkang Pinatubo sa nakalipas na daang taon. Umabot sa buong kalangitan ng abo, at sa Sitio Banahaw, tila gabi kahit 2:00 pa lang ng hapon. Walang ilaw, walang araw, tanging kulay abong langit at mga alingawngaw ng dagundong mula sa lupa. Ang mga tao sa baryo ay nagsilikas, ngunit ilang pamilya ang nagpaiwan, kabilang na ang pamilya ni na Andres, dahil hindi kayang ilipat si Maritz na 7 buwan ng buntis. Nangangamba rin si Andres sa posibilidad na mapahamak ang kanyang asawa kung mailalagay sa evacuation center na puno ng tao at walang proteksyon sa espiritual. Nang gabing iyon, tila sumingaw ang hangin mula sa kailaliman ng lupa. Ang amoy ng asupre ay bumalot sa paligid. Tumahimik ang mga hayop. At sa ilalim ng lupa may narinig na tila mahihinang iyak at halakhak, hindi galing sa tao, kundi parang tinig ng mga nilalang na matagal nang nakabaon sa lupa. Nagdesisyon si Lola Manda na bumalik sa lumang simbahan ng San Gerardo, na matatagpuan sa gilid ng gubat, isang lugar na ayon sa kanya, ay sentro ng sinaunang paglalaban ng mga babaylan at nilalang ng kadiliman. Kasama niya sina Andres, Aling Rosa, at 2 kabataang lalaki na mapusok at naniniwala sa mga alamat, sina Dencio at Omar. May dalang lampara, bawang, asin, at antigong armas si Lola Manda, isang itak na pinapasa sa kanilang angkan tuwing panahon ng kaguluhan. Habang naglalakad sa gitna ng makapal na abo, natagpuan nila ang ilang hayop na patay, wala ring sugat, pero tuyot na tuyot, parang sinipsip ang buhay. Ang mga halaman ay natutuyo kahit malamig. At sa paligid, maraming bakas ng paa, hindi normal na paa ng tao o hayop, kundi tila maliit at mahahaba, may matutulis na kuko. Pagdating nila sa lumang simbahan, punit ang pinto. Ang dating altar ay wasak, at sa gitna ng loob ay may malaking hukay na parang sinadyang hukayin mula sa loob. Sa dingding, may mga simbolong hindi Tagalog o Kastila, kundi sinaunang baybayin na kinot gamit ang kuko. Nasa paligid ng hukay ang mga hayop na alay, itim na manok, ahas, at pusa. Mula sa ilalim ng hukay, may narinig silang bulong, 1, 2, 3. 3 anino, 1 sinapupunan. Nagdasal si Lola Manda ng orasyon. Habang ginagawa niya ito, biglang nagsara ang mga pinto ng simbahan, tumilapon ang hangin, at ang ilaw ng lampara ay namatay. 1 anino ang lumitaw sa likod ng altar, mahaba ang katawan, itim, parang usok, at may mata na pulang-pula. Tumayo si Dencio, inundayan ng itak ang anino, ngunit ang nilalang ay parang alon ng hangin na umikot sa kanyang katawan. Bigla siyang bumagsak, nangingisay, at ang kanyang bibig ay bumula ng itim na likido. Isinugod siya ni Omar palabas, habang si Lola Manda ay nagpatuloy sa dasal, mas mabilis, mas malakas. Sa huli, biglang lumiwanag ang itak at tumilapon ang anino pabalik sa hukay. Hiningal si Lola Manda. Hindi ito basta nilalang lang. Isa itong tagabantay. Isa sa mga general ng sinaunang lahing nilamon ng apoy. Pagbalik nila sa Sitio Banahaw, mas lumala ang kalagayan. Halos kalahati ng mga bahay ay iniwan na. Ang ilang naiwan ay takot na takot. May isang pamilya na nagsabing nakita nila ang anak nilang babae na lumalakad sa dilim, pero ilang araw na siyang patay. Ngunit ang katawan ay buhay, may balat, at nakangiti. Nang lapitan nila, bigla itong tumakbo pabalik sa gubat na parang hayop. Kinabukasan, si Marites ay nagsimulang magsuka ng itim na tubig. Malamig, malapot. Sa gitna ng kanyang tiyan, may tumitibok na hindi sabay sa kanyang pulso. Tinawag si Lola Manda, at habang pinapainom siya ng banayad na halamang gamot, biglang huminto ang ilaw ng lampara. At sa harap nila, mula sa kisam, bumagsak ang isang nilalang na parang tao, ngunit may balat na parang paniki, at may dila na mahabat parang ahas. Tinitigan nito si Marites, pero bago pa man ito makalapit, inundayan ito ni Andres ng itak. Tumama ito sa leg pero walang dugo. Imbes ay may usok na lumabas at ang nilalang ay napaatras.
Hindi pa siya pwede. Hindi pa siya hinog, wika ng nilalang. Bigla itong tumalon palabas ng bintana at naglaho sa dilim. Doon na nagsimulang maniwala si Andres na ang anak nila ay hindi lang basta bata, kundi bahagi ng isang plano na hindi para sa tao. Lumapit si Lola Manda. Tatlo sila. Tatlong puwersa. Ang isa ay ginising ng bulkan. Ang isa ay dinala ni Elena. At ang isa ay isisilang dito. Muli siyang nagbukas ng kanyang lumang aklat. Ayon sa tala, sa panahon ng abo, kapag pumutok ang lupa, at ang mga ilog ay bumaliktad ang agos, muling babalik ang mga nilalang ng dilim. Gagamit sila ng dugo ng tao upang bumangon. At kung maipanganak ang anak ng dilim, tuluyang lalamunin ng gabi ang kabundukan. Matapos ang kagimbal-gimbal na insidente sa bahay ni na Andres, buong sitio Banahaw ay nalugmok sa tahimik na takot. Hindi na lang abo mula sa bulkang Pinatubo ang bumabalot sa paligid, kundi isang pakiramdam ng pagkubkob, parang may mga matang laging nakatingin mula sa dilim, mula sa bubungan, mula sa ilalim ng lupa. Si Lola Manda, sa kabila ng pagod, ay muling naglibot sa mga bahay. Napansin niya ang kaparehong kwento sa iba't ibang pamilya, may kaluskos sa gabi, may tila mabigat na nilalang sa bubong, at sa umaga, may yero na may bakas ng pagkakalmot, malalim, tila may hinuhukay pababa. Isa sa mga yero ay tuluyang nabutas, at nakita ng isang matandang babae na may mahahabang daliri raw ang kumakalat sa bubong nila tuwing hating gabi. Hindi ito basta-basta gawa ng daga o pusa. Isa sa mga bata sa baryo ang sumigaw minsan ng manananggal, ngunit pinatahimik siya ng kanyang ina dahil alam nilang hindi lang basta kwento ito ngayon. Si Andres, habang binabantayan si Maritz, ay nakaramdam ng labis na kaba. Lalo na't palapit na ang oras ng kanyang asawa sa panganganak. Ngunit hindi ito normal na pagbubuntis. Ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pa ipinapanganak, ngunit parang gising na ito. Minsan, nararamdaman ni Maritz na parang gumagapang ito, hindi lang gumagalaw. Isang gabi, pinuntahan ni Andres ang matandang simbahan sa gubat, kung saan huling naganap ang labanan sa nilalang. Wala na roon ang hukay, ngunit may bakas ng apoy sa altar, at mga alay ng dugo at itim na tela. Sa tabi ng dambana ay may pintuang bakal na bahagyang nakabukas. Sa likod nito ay may lagusan papunta sa isang underground tunnel. Hindi na siya nagdalawang isip. Bitbit ang lampara at itak, pinasok niya ang lagusan. Doon, naglakad siya ng halos kalahating kilometro sa loob ng makitid, madilim at mausok na daanan. May mga simbolo sa pader, mga palatandaan ng sinaunang ritual. Hanggang sa narating niya ang isang malawak na kuweba. Sa loob nito ay naroon ang hindi niya inaasahan, mga katawan ng mga batang nawawala. Nakasabit sa pader, parang ginawang alay. Wala nang laman ang loob ng ilan sa kanila, tuyot na ang balat. Sa gitna ng kuweba ay may altar, at sa ibabaw nito ay isang malaking itim na itlog, umaalon, parang humihinga. Agad siyang umatras, nanginginig ang laman. Pero bago siya makalabas, may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Isang nilalang ang dumapo mula sa kisam ng kuweba, babaeng nakahubad, may pakpak ng paniki, at itim ang balat. Ang mukha nito ay pamilyar. Si Elena. Ngunit iba na siya ngayon. Ang mata niya ay kulay ginto, at ang boses niya ay dalawang boses na pinagsama, isang babae at isang halimaw. Hindi mo na ako kilala, Andres. Pero kilala ko ang dinadala ng iyong asawa. Anak siya ng gabi. Anak ko rin siya. Dumugo ang ilong ni Andres sa takot, ngunit hindi siya umatras. Hinugot niya ang itak at sinugod ang nilalang. Tumama sa pakpak nito, ngunit gaya ng dati, usok lamang ang lumabas. Isang sigaw ang ibinuga ni Elena, at ang buong kuweba ay nagsimulang umuga. Nabitawan ni Andres ang lampara at nagdilim ang paligid. Mula sa kisami, may lumabas pang tatlong nilalang, maliliit, payat, mabilis. Parang sanggol na may matatalas na ngipin. Tumalon ang isa sa kanya, ngunit bago siya tuluyang maagaw, may isang sigaw ang umalingaw-ngaw, lumayo kayo sa anak ko. Si Lola Manda. Nakasunod pala siya. Bitbit ang isang bote ng itim na langis at isang sinaunang anting-anting. Pinupok niya ito sa lupa at sumabog ang liwanag sa loob ng kuweba. Nangisay ang mga nilalang. Isang mabilis na dasal ang binigkas niya at ang kisam ng kuweba ay nagsimulang mabiyak. Hinatak niya si Andres palabas habang ang buong kuweba ay gumuguho. Paglabas nila sa lagusan, sumabog ang alikabok mula sa butas. Muling nagsalita si Lola Manda, hindi pa sila tapos. At ang itlog na yon, hindi pa huli ang lahat.
Pagbalik nila sa Sitio Banahaw, tila mas tahimik na ang baryo. Ngunit si Marites ay nagsimula ng mag-labor. Maaga, 1 buwan bago ang takdang panahon. Hindi normal ang bawat kontraksyon. Hindi sakit ng karaniwang ina, kundi parang humahati ang laman niya mula sa loob. Agad silang naghanda ng ritual ng panganganak. Si Andres ay takot ngunit desidido. Si Lola Manda ay naglatag ng mga proteksyon, asin, rosaryo, bulong, langis. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may nararamdaman silang pagdilim sa paligid, hindi lang sa langit, kundi sa loob mismo ng bahay. May dumating. Hindi bisita. Hindi tao. Hindi hayop. Sa bubong, muling narinig ang mga kaluskos. Hindi lang isa. Hindi 2. Kundi marami. Gabi ng Hunyo 16 na, 1991. Ang bulkang Pinatubo ay patuloy na nagbubuga ng abo, ngunit ang higit na nakakatakot ay ang nararamdaman sa baryo, ang panlalamig ng hangin, ang maliliit na piraso ng yero na parang ginagalaw ng hindi nakikitang nilalang, at ang pagkiwal ng hangin sa paligid ng bahay ni na Andres. Nasa gitna ng panganganak si Maritz. Ngunit hindi ito normal. Ang bawat pag-iri ay tila sinasalubong ng pagkibot ng anino sa loob ng bahay. Sa bawat daing ni Maritz, ang apoy ng kandila ay lumiliko, parang hinipan ng isang espiritu. Sa kanyang tiyan, may mga bahagyang hugis ng kamay na sumusubok lumabas, parang hindi na isang sanggol, kundi isang nilalang na may malay. Si Andres, hawak ang matandang itak, ay walang magawa kundi bantayan siya, at hintayin ang utos ni Lola Manda, na nagsimula ng sinaunang ritual ng pagputol ng ugnay sa dilim. Nagdasal siya gamit ang wika ng mga ninuno, lumang kapampangan, habang inuusal ang pangalan ng mga babaylang namatay upang itago ang lihim ng mga nilalang. Sa gitna ng dasal, biglang tumilapon ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Sa bubong, muling narinig ang kaluskos. Dumating na sila, bulong ni Lola Manda. Mula sa kisam ay bumagsak ang isang nilalang, babaeng may kalahating anyo ng paniki, mahahabang kuko, at dila na umabot sa sahig. Sumunod dito ang 2 pa, mga payat, gutom na anyo ng tao, na may itim na mata at balat na parang balat ng kalabaw. Itinaas ni Andres ang itak, sinugod ang isa, at tinaga sa balikat. Sa wakas, tumalab. Tumalsik ang dugo, itim, malapot, mainit. Sumigaw ang nilalang. Pero bago ito makaganti, binuhusan ito ni Lola Manda ng langis ng banayad na kamangyan, nasunog ito sa loob ng ilang segundo, nagsisigaw ng pangalan sa sinaunang wika, Panamuk. Ang isa pang nilalang ay sinugod si Maritz. Nakapikit siya, nangingisay at lumuluha. Hawak ng nilalang ang kanyang tiyan, sinisikap itong buksan gamit ang mahaba nitong kuko. Ngunit bago ito makalapit, isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Maritz. Sa gitna ng kanyang panganganak, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses ng sanggol sa sinapupunan, "Ako ay hindi alipin. Ako ay tao." Nagulat ang lahat. Ang mismong sanggol sa loob ni Marites ay nakikipaglaban sa espiritong gustong tumira sa kanyang katawan. Ang liwanag sa paligid ay lumakas. Sumingit si Lola Manda sa pagitan, kinarga si Maritz, at sinigawan si Andres, "Huwag kang bibitaw. Kung mahulog siya sa dilim, wala tayong panalo." Ngunit sa labas ng bahay, dumami na ang mga nilalang. Sa bawat bubong, may 3 aswang. Sa puno, may aninong gumagalaw. Sa lupa, may umaalulong. Isa itong paglusob. Sinindihan ni Andres ang mga langis sa paligid ng bahay. Ang buong tahanan ay nabalot ng apoy sa mga gilid, hindi para sunugin, kundi para magsilbing hadlang. Pansamantalang umatras ang mga nilalang. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ito. Biglang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog mula sa paligid ng bulkan. Nabiyak ang lupa sa may bahagi ng gubat. Mula sa basag na bitak, may itim na usok na tumakas, at sa ulap ay may umikot na mga aninong tila malalaking paniki. Sa gitna ng kaguluhan, may isang hugis tao ang lumitaw sa pintuan, si Elena. Buo, buhay at mas makapangyarihan. Ang mga mata niya ay kulay gintong pulang apoy, at sa kanyang tiyan ay may nagsisimula ng gumalaw. "Hindi pa tapos ang pagbubuntis mo, Maritz," wika ni Elena. "Ako ang ina, ikaw ang sisidlan. Ang anak mo ay anak ko rin. At ako ang ubos sa ilaw ng lahi niyo." Ngunit bago pa siya makalapit, isang sigaw mula sa likod ng bahay ang sumalubong sa kanya, si Dencio at Omar, dala ang banal na kampana mula sa simbahan. Pinatunog nila ito. Isang malakas na alingawmaw ang sumabog sa paligid. Ang mga nilalang ay nabulag.
Si Elena ay napatigil, napatras, at biglang bumuga ng dugo mula sa ilong. Lumapit si Lola Manda, itinaas ang anting-anting sa noo ni Elena, at sinabi, balik ka sa ilalim ng lupa. Ang katawan mo ay hindi sayo. Ang anak ay hindi iyo. Kami ang huling tanggulan ng lahi ng tao. Napasigaw si Elena, at sa huling sandali, ang katawan niya ay nagliyab at naging usok. Sa gitna ng pag-ulan ng abo at dugo, isinilang ni Marites ang kanyang sanggol. Tahimik ito. Walang iyak. Ngunit ang mga mata ay malinaw, maaliwalas, at maputi, wala ni bahid ng itim. At saka ito ngumiti. Isang ngiting sanggol. Isang ngiting tao. Pagod si Maritz. Ngunit buhay. Si Andres ay niyakap siya at hinawakan ang kanilang anak. Si Lola Manda ay tahimik. Nakatingin sa langit. Tapos na ba? Tanong ni Andres. Hindi pa, sagot niya. Nagsimula pa lang tayo. Ilang araw matapos ang gabi ng panganganak, muling bumalik sa katahimikan ang Sitio Banahaw. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi mapanatag, tila hininga bago ang sigaw, o ang paglubog ng araw bago sumiklab ang dilim. Si Marites, bagaman ligtas sa panganib, ay patuloy pa ring binabagabag ng mga panaginip. Sa kanyang pagtulog, madalas niyang nakikitang ang sanggol niya ay naglalakad sa loob ng kuweba, bitbit ang isang itim na sulo, habang sinusundan siya ng mga mata mula sa pader. Ang kanilang anak na lalaki, na pinangalanan nilang Benedicto, ay tila masyadong tahimik. Walang iyak, walang sigaw, laging nakatitig sa kisam, minsan ay sumusunod ang mata sa mga bagay na wala namang naroon. Isang araw, habang si Andres ay naglalakad sa gubat upang mangalap ng panggatong, nakakita siya ng isang pamilyar na tanawin, isang itim na usok na bumubulwak mula sa lupa. Lumapit siya at natagpuan ang isang hukay na parang bagong gumuho. Sa ilalim nito, may mga piraso ng buto, bahagi ng balangkas ng tao, ngunit ang mga buto ay tila sinadyang pinagbuhol-buhol upang mabuo ang isang nilalang. Nagsimulang muli si Andres na makaramdam ng kirot sa ulo. Para bang may pumapasok sa kanyang isip. Isang boses. Dugo mo ang susing nagpukaw sa amin. Ang bata ang daan. Ngunit ikaw ang pinili ng lupa. Pagbalik niya sa bahay, nagkakandara pa siya sa kaba. Inilihim niya ang nakita kay Maritz upang hindi ito mabahala, ngunit agad siyang pumunta kay Lola Manda. Dito, ipinagtapat ni Andres ang lahat, ang boses, ang hukay, ang mga panaginip ni Maritz. Tahimik si Lola Manda pero makikita sa kanyang mga mata ang takot at pagkilala. Kinuha niya ang isa pang lumang kasulatan ng kanyang ama. Ayon dito, may 3 yugto ng pagbabalik ang mga nilalang ng kadiliman, pagkawala ng mga inosente. Pagkakatagpo ng isang daluyan. Pagkamulat ng pinanggalingan. At ang pinanggalingan ay hindi isang nilalang, kundi isang altar sa ilalim ng lupa, isang haliging gawa sa pinagsama-samang dugo ng sanggol, bituka ng hayop, at abo ng mga birhen. Ang altar na ito raw ay matagal nang inilibing sa ilalim ng Sitio Banahaw, bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ang sinasabing dugong bato, isang sentrong espiritual kung saan ipinanganak ang mga lahi ng aswang, manananggal, at tiktik. At ngayon, wika ni Lola Manda, ang altar ay muling gumigising. Samantala, si Marites ay dinalaw ng isang matandang babae sa kanilang bahay. Hindi niya ito kilala, ngunit ang suot ay parang galing pa sa ibang panahon, lumang saya, may pulang belo sa ulo, at may hawak na baston na may inukit na mata sa dulo. Ina ka ng liwanag, Maritz, anito. Ngunit ang liwanag ay sinusundan ng anino. Kapag ang anak mo'y umabot sa 7 araw, ang altar ay gising na. May pipiliin. May papalit. Paglingon niya, wala na ang matanda. Naiwan sa sahig ang pulang hibla ng tela, at sa ilalim nito isang maliit na bagong putok na kuko, hindi kay Benedicto. Isa itong paalala na may ibang nilalang na nakapaligid sa kanila, kahit hindi nakikita. Sa ika-6 na gabi, muling narinig ni Andres ang kaluskos sa bubong. Ngunit ngayong gabi, hindi ito basta kaluskos, kundi pagkaskas, pagsabunot ng yero, at mabibigat na hakbang. Tumigil ito sa mismong itaas ng kanilang silid. Pumuwesto siya sa ilalim ng bubong, itak sa kamay, habang si Marites ay binabantayan ang sanggol. Pero bago pa man siya makasigaw o makasugod, may isang matinis na tinig ang bumaba mula sa kisam. Ang dugo ay bumalik. Ang haligi ay sumisigaw. Ang sanggol ay hindi lang tao, siya ay susi. Bumagsak ang bubong. Sa gitna ng alikabok, pumasok ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa lahat ng kanilang nakita,
3 metro ang taas, may 4 na braso, at mukhang pinagtagpi-tagping mukha ng mga bata. Si Andres ay sumugod, pinukpok ito ng itak, ngunit hindi tumalab. Tumakbo siya papunta kay Benedicto, ngunit ang nilalang ay mabilis. Hinabol niya si Marites, pero isang matinding liwanag mula sa sanggol ang lumabas, isang sigaw na parang kampana, at ang nilalang ay tumilapon pabalik, nasusunog, habang sumisigaw, sila ang magpapakain ng altar, ang ina, ang ama, at ang liwanag. 3 dugo. 3 anino. 3 kapalit. Nagmistulang abo ang nilalang. Pagkatapos ng kaguluhan, walang salitang nasambit si Andres at Maritz. Kinuha ni Lola Manda ang sanggol at sinabing, hindi nyo na maiiwasan. Ang altar ay magbubukas. At ang 3 dugo ay kailangang magdesisyon kung kakalaban o magiging susunod na alagad. Ang baryo ay tahimik na ulit. Ngunit sa ilalim ng lupa, malapit sa puting gubat ay may pagkibot. Sa gitna ng lupa, may dugong tumutulo. Isang matandang anino ang unti-unting bumabangon. At bumulong ito, ngayon ako naman. 2:00 ng madaling araw. Sa ilalim ng Sitio Banahaw, sa pinakalalim ng gubat kung saan hindi na lumulusong ang tao, unti-unting bumubuka ang lupa. Mula sa bitak ay umuusbong ang itim na haligi ng abo, pinapaligiran ng mga aninong may hugis tao, ngunit walang mukha. Sa gitna ng maitim na usok, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, matangkad, walang balat, ang kanyang laman loob ay kitang-kita, at sa dibdib niya ay pulang-pulang mata ng sanggol. Siya na nga. Ang Panginoon ng Kadiliman. Ang pinakamatandang nilalang na isinusumpa sa alamat ng mga Aeta, Tagalog, at mga unang babaylan. Ang orihinal na ama ng mga aswang. At ngayon, siya ay muling ipinanganak sa katawan ng dugo, abo, at galit. Sa bahay ni na Andres, natutulog si Benedicto, ang sanggol ng liwanag. Tahimik. Ngunit sa loob ng kanyang panaginip, alam niya kung anong nangyayari. Sa panaginip niya, kaharap niya ang nilalang. Sila ay nasa gitna ng kawalan. Ang nilalang ay ngumiti. Ikaw ang pintuan. Ako ang pupunta sa kabila. Buksan mo ako. Ngunit ang sanggol ay ngumiti rin. Sa isang iglap, ang panaginip ay nabulabog ng liwanag. Isang matandang babae ang lumitaw sa tabi ni Benedicto, isang babaylan na may gintong mata. Anak, hindi ikaw ang kanilang kasangkapan. Ikaw ang katapusan. Sa labas ng bahay, si Andres at si Lola Manda ay naghahanda. Dumating si Nadencio, Omar, at ilan pang matatandang lalakit babae na may dalang mga sinaunang gamit, itak na pilak, sulo na may langis ng bulalakaw, at mga anting-anting na mula pa sa panahong pre-Hispanic. Bago sila umalis, nagpaalam si Andres kay Maritz. Hinalikan niya ito sa noo. Kung hindi ako makabalik, babalik ka, sagot ni Maritz, hawak ang anak. Dahil kung hindi, ikaw ang susunod nilang katawan. Naglakad sila sa dilim, bitbit ang pananampalataya, galit, at takot. Sa gitna ng gubat, narating nila ang altar, ang dugong bato. At sa harap nito, naroon na ang nilalang. Sa tabi ng altar, may 3 katawan, mga bata. Buhay. Pinipigilan ng anino. Nang makita sila ng Panginoon ng Kadiliman, tumawa ito. Andito na ang dugo ng bayani, ng daluyan, at ng tagapagdala. Oras na para maghari muli ang gabi. Itinuro niya si Andres. Ikaw ang tagapagdala. Sa dugo mo, babalik ang katawan ng mga ninuno kong laman. Sinugod siya ni Andres. Itinaas ang itak. Ngunit bago niya maabot ang nilalang, bigla siyang napaluhod. Ang lupa ay sumipsip sa kanyang lakas. Sa bawat hakbang niya, ang bigat ay tila 200 taon. Labanan mo yan, Andres, sigaw ni Dencio. Sinundan ni Lola Manda ng dasal. Pinunit ang mga anting-anting at itinapon ang mga ito sa nilalang. Ang nilalang ay umungol. Pero hindi pa ito sapat. Biglang dumilim ang paligid. Ang apoy sa mga sulo ay namatay. At sa loob ng kadiliman, may narinig silang iyakan ng sanggol. Sa gitna ng kagubatan, dumating si Maritz, bitbit si Benedicto. Kung gusto mong bumalik, harapin mo ang ilaw, wika niya. Biglang tumahimik ang lahat. Ang Panginoon ng Kadiliman ay nagdahan-dahan. Lumapit sa mag-ina. Ibigay mo sa akin ang sanggol. Kung hindi, ikaw ang magiging ina ng apoy. Ngunit si Benedicto ay hindi umiyak. Itinaas ni Maritz ang kanyang anak. At doon, ang katawan ni Benedicto ay nagliwanag, hindi liwanag na nakakasunog, kundi liwanag na nagpapakita ng katotohanan.
Ang altar ay bumulwak ng dugo pero ito ay natuyo. Ang haligi ng usok ay nagkabasag-basag. Ang mga anino ay nagsisigaw at naglaho. Ang Panginoon ng kadiliman ay lumapit pa, ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang katawan ay unti-unting nangangalahati, natutunaw sa liwanag. Bakit mo ako tinatalikuran, anak? Sigaw niya. Sumagot si Benedicto, sa tinig na hindi sasanggol, hindi ako anak ng gabi. Ako ang wakas mo. Sa huling sandali, si Andres ay tumayo. Inundayan ng itak ang altar. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Kasabay ng sigaw ng libo-libong nilalang, ang buong altar ay bumagsak. Pagdilat nila, liwanag ng araw ang bumungad. Wala na ang altar. Wala na ang abo. Wala na ang Panginoon ng kadiliman. Tahimik ang gubat. Sa Sitio Banahaw, unti-unti ring bumalik ang sigla. Ang mga hayop ay nagsimulang dumami. Ang mga bata ay masaya. At si Benedicto ay tahimik na lumalaki. Ngunit sa kanyang kaliwang balikat, may munting tatak, hugis bituin, kulay abo. Araw-araw, pinagmamasdan siya ni Lola Manda. At minsan, kapag tulog na ang lahat, sinasabi niya sa hangin, kung ikaw nga ang huling haligi sana, hindi ka magising muli. 6.